to. Ito vlogger din to, si Mac Pablo. Good morning sa iyo, Mac Pablo. Hello, Kap. Magandang umaga po sa lahat ng mga nandyan sa Pilipinas. Ayan. Ayan, malamig dito sa Germany. Kakagising ko lang eh. Uy, ikaw na nasa Germany. By the way, hindi ko mag-i-Englishin. Mac, ikaw, hindi ko alam kung anong salubin mo. Pabor ka ba sa gagawin ni Senator Bato? Hindi, siyempre hindi. Dapat nga dyan, kuya, mag-inhibit siya. Manawagan tayong mga taong bayan na mag-inhibit siya dyan sa kaso na yan, sa pag-iimbestiga na yan. Dahil siya ang arkitekto ng war on drugs sa Davao. Tapos iimbestigahan niya ang war on drugs ng buong Pilipinas na siya din ng PNP chief. Siya rin ang nagpatupad, kasama siya ni Digong. Ano mangyayari nun sa investigasyon? Kaya suseryoso. Parang di ba meron tayong kasabihan, igigisa sa sariling mantika. Yan, hindi lang igigisa. Ipipirito, isasangag, lulutuin talaga. Oo. Diba? Sa'yo, walang kwenta ang gagawin ni Bato. Sa madaling salita. Walang kakwenta-kwenta yan. Saka isa pa, saan ka ba naman nakakita ng ganyan na alam ng buong Pilipinas? Kasabwat siya ni Digong sa EJK, sa war on drugs. Tapos siya ang mag-iimbestiga. Di lahat yun, pabor na lang syempre ang magiging resulta niyan sa kanya. Lilinisin niya pangalan niya ni Digong. Yeah. Mark, thank you, Mark. Para yung iba makakyat. Thank you. Salamat po, kuya. Thank you. Okay? Ano ang ating title? Senator Bato, ikaw yung inaakusahan. Tapos ikaw yung magkakandak ng investigasyon. Alam niyo, nakakatawa po rito mga kapatid eh. Ha? Nakakatawa po rito itong gagawin ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Itong pagkakataon po na to, dito ko ako napaisip. Dito po ako napaisip, bakit kailangan mag-imbestiga ang isang inaakusahan? Di ba? Bakit kailangan imbestigahan niya siyang mag-iimbestiga sa sarili niya? Di ba? Alam niyo po mga kapatid, natutuwa ako sa ginagawa ng PNP. Natutuwa ako dahil sa ginawa ng ating kapulisan na kung saan nagsalita po ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin na kanila pong sinusuportahan ang gagawing investigasyon ng hanay ng kapulisan, hanay po ng ating PNP Chief, Police Director General Francisco Romel Marbel. Ano po yung ibig ko sabihin na ako'y natutuwa? Kasi hindi po maiakila nung mga past day, halos nadadamay po ang ating mga kapulisan na mga matitino. Di po ba? Nalalagay sa alanganin, nalalagay sa kahiyan ang ibang kapulisan dahil sa ginawa ng dating administrasyon ni Pangulo Duterte. Na kung saan ang ating mga kapulisan, yung iba po, hindi naman po lahat, nadawit dahil sa pag-uutos ng dating Pangulo. Na kung saan yung pinag-utos, patayin ang dapat patayin, na ang dating sa atin, karamihan naman doon ay mga inosente. How many times ko pong sinasabi, nung dating panahon ni dating Pangulong Duterte, ako ay napabilang sa mga civilian vlogger na inatasan mismo ng Department of Interior and Local Government sa pamumuno ni dating Secretary Mike Sueño, na may permado po siya na kung saan ang nakatoka sa amin na mag-imbestiga para doon po sa mga napatay sa war on drug ni Pangulong Duterte, ay palalabasin namin na lahat yung mga napatay ay makatotohanan na positive at konektado sa illegal na droga. Yun po ay utos sa amin ng dating Secretary ng Department of Interior and Local Government na si dating Secretary Mike Sueño. Yan po ay nasa record section ng DILG, yung order po sa amin, dahil yung budget namin dyan
ay galing mismo sa OPS o sa Office of the President. Yan po ay hindi mapapasinungalingan. Noong mga ilang days, nakakausap ko nga yung mga nakasama ko na nag-imbestiga para i-positive namin yung mga taong napatay para lang i-positive sa illegal na droga. At para ma-report yun at gagamitin yun ng DILG sa international report nila para masabi nila na yun ay lehitimong mga napatay na konektado sa illegal na droga. Anong sabi nito? Bato, imbestigan ng sarili. Siya resources person, siya witness, siya magpapatunay na hindi totoo yung akusasyon niya. May natatawa ako. Pap, willing ka ba kang imbestigahan sa quad? Hindi, kung ako ipapatawag, dumating ang formal invitation, pupunta ako. Kasi gano'n lang kadali yan eh. Diba? Now, ito nga eh, ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon, pumapabor sila sa nangyayaring gagawin ng pamumuno ni General Marbel na imbestigahan. Lahat ng mga sangkot ng mga panahon na yon ay kanilang pinapatawag ngayon, pinapaimbestigahan. Dito nakakatuwa, mga kababayan, walang sinisino ang gobyerno ngayon ni Pangulong Marcos. Masagasaan ang dapat masagasaan, yun naman ang dapat gawin eh. Diba? Yun ang dapat gawin. Ngayon, dito nakakatawa itong sinabi ni Secretary Lucas Bersamin. Kontado ng Malacanang ang plano ng Philippine National Police na muling buksan ang investigasyon sa mga kaso ng sinasabing biktima ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, binibigyan ng mas mataas na halaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makatarungang pagbibigay ng hustisya at pagsunod sa rule of law o batas. Matatanda ang ilan sa mga nasawi noon sa kasagsagan ng war on drugs sina dating Tanawan City Mayor Antonio Halili, Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Suportado po ng Malacanang ang gagawing investigasyon ng Philippine National Police. Ibig sabihin po nito mga kababayan, kaya po suportado ng ating pamahalaan ang gagawin ng PNP para imbestigahan ang kanilang mga kasamahan, kanilang kabaro, hindi para pag-initan yung mga pulis na yon. Para po mapaliwanag kung bakit ano ba ang punot dulo. Kaya po mga kaibigan, huwag po tayong, ano na sinasabi? Huwag po tayong magalit sa kapulisan. Marami pa rin po ang matinong pulis. Marami pa rin ang pulis na dedicated sa kanilang tungkulin, sa kanilang trabaho. Kahit na po ako'y parang siramplaka na paulit-ulit na sinasabi, mas marami ang pulis na matino. Maniwala po kayo sa akin, mas marami ang pulis na handang magserbisyo, handang ialay ang buhay para lamang sa bawat isa sa atin na tayo'y maprotektahan. Hindi po perpekto ang kapulisan. Hindi po perpekto ang hanay ng PNP. Pero, wag po nating tatanggalin yung kalakip na mas may mga matitino pa rin pong pulis. Na handang tumugon, handang magserbisyo, handang ialay ang kanilang mga buhay para sa ating inang bayan. Kaya po, alam niyo, parang bumili po tayo ng isang kaing, di po ba? Isang kaing ng kamatis na akala natin lahat magagandang klase. Dahil yun ang nakikita natin eh. Nasa ibabaw ng magagandang klase para mabili mo yun. Di ba? Para mabili natin. Now, mayroon nakakasama sa isang kaing ng kamatis na bulok. May mga kasamang kamatis na pasira. Sira na, bulok na yung mga matitinong kamatis inadadamay. Ganon din po ang ating kapulisan. May mga matitinong pulis
may mga walang hiyang pulis. Hindi natin pwedeng lahatin yan, mga kaibigan. Mas marami, ako araw-araw na lang, may mga nakakausap ako ng mga pulis na matitino. Nasasaktan sila pag sila'y nadadamay sa hindi naman dapat sila madamay. Ilan lang yan, mga kaibigan. Huwag po tayo mawawalan ng tiwala sa hanay ng kapulisan. Dahil ang kapulisan po, sila pa rin po ang ating lalapitan sa oras ng ating pangangailangan. Sila pa rin po ang ating pupuntahan pag kailangan natin ng police assistant, police protection. Sila pa rin po ang ating takbuhan. Yes, totoo naman na hindi lahat ay may matino dyan. May mga siraulo dyan. Pero, ilan-ilan lang po yan. Ilan-ilan. Kagaya na lang, yung nagda sa Station 3, Plaza Miranda, napakabait ng hepe dyan. Dahil sa PIO, sa WPD, yan sila Major Philip Ines. Napakabait niya. Pag pumupunta ako civilian, dadalaw lang ako doon. Approachable. Pag humingi ako ng, sir, baka pwede ako humingi ng story. O, ano bang gusto mong story ninyo? Magbibigay. Kagaya ng mga pulis ng Southern Police District, SPD. Ang SPD po, Southern Police District, marami pong matitino dyan. At higit sa lahat, maraming gwapo dyan. Sa PIO ng SPD, Southern Police District, malalaki. Huwag na natin ituloy kung ano yung mga sinasabi kong malalaki. Alam niyo na yan. Maraming gwapo dyan. Pag pumupunta ako dyan sa district office ng PIO ng may palihim akong giningitian dyan. Ang dami kayang gwapo. Huwag lang natin isama yung mga nasa gate ng PI, ng Southern Police District. Kasi yung mga nandoon na nasa gate, na nanonood daw sa akin ng mga yan, matatanda na yung mga naka-assign doon. Doon yung nasa gate ng Southern Police District, matatanda. Kagaya na lang yung station commander ng BGC. Ang gwapo niyan. Oh, si Major Donato. Yung station commander ng Station 7, QCPD, na si Police Lieutenant Colonel Ramon Salas. Ang gwapo din yan. Hindi ko binabola ng mga pulis. Kasi ako, bulahin ko man yan, lokohin ko man yan, purihin ko man yan. Hindi ko naman matutupa ang mga yan eh. Hindi ko naman mahawakan ng mga pipi niyan. Totoo lang. Sinasabi ko lang, yun nakikita ko sa kanila. Mababait. Bakit? Kasi mabait din ang kanilang ama ng Metro Manila or National Capital Region Police Office. At yan ay sa pamumuno ni Police Major General Sidney Sultan Hernia. Ang sabi niya, pag matino ang pamumuno ng isang region, isang district, expected mo na matino rin ang kanyang mga pulis sa baba. Ganun po. Dahil matino ang ating chief PNP ngayon, mahusay ang PNP chief, kaya mahusay din ang ating kapulisan. Huwag po natin iisipin na, pare-pareho lang yan. Huwag ganun, mga kababayan. Huwag ganun. Parang sa isang pamilya, napakabait ng ama, napakabait ng ina. Pero, hindi maiiwasan na mayroon ka pa rin magiging anak na pasaway. Kahit anong gandang pinapakita mo, kahit anong turong ipinapakita mo, hindi maiiwasan na mayroon mga gagawa ng kabalastugan. Ganyan din po sa hanay ng kapulisan. Kasi po ang mga kapulisan po, hindi naman po bantay sarado yan ng kanilang PNP chief, ng kanilang commander-in-chief, or district director, or regional director. Mga kaibigan, magtiwala tayo sa ating kapulisan dahil sila pa rin ang ating lalapitan sa oras ng ating pangangailangan. Okay? Kung may tiwala tayo sa kapulisan, makipagtulungan po tayo. Pag may alam nyo na may mga siraulo sa inyong lugar, may mga walang hiya at gumagawa ng kabulastugan, malaking bagay po ang inyong magagawa. Tulungan nyo po ang ating kapulisan. I-report ninyo
sa ating kapulisan ang mga nakikita ninyo na mga illegal ang ginagawa. Kasi po ang mga pulis po, hindi po yan Superman. Hindi po yan si Batman. Hindi po yan yung mga mahayka na mga may kapangyarihan na mamumonitor kaagad. Kailangan ng kapulisan tayo para masugpo ang kriminalidad. Ikumpara niyo po mga kababayan, ang leadership ngayon ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos. At ikumpara ninyo ang liderato dati ni Pangulong Duterte. Pag nasabing ikay nakahuli, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, pag ikay nasabing ikaw ay ganito, kalakip na yan. Ang mabalitang napatay si ganito, si ganun. Pero sinasabi nga ni PNP Chief, pinakikiusap mismo ni PNP Chief Marbil, kung kayo'y may mahuhuli, maaari ba bigyan nyo ng pagkakataon na mabuhay ang mga suspect na mahuhuli ninyo? Huwag nyong papatayin dahil habang may buhay, may pag-asa na maging matino yan. Yan ang pakiusap ng liderato ng PNP Chief. Hayaan nyong mabuhay at hayaan nyong pagdusahan nila ang kanilang mga nagawang mali sa loob ng kulungan. Yan ang bilin ni PNP Chief nung nagkaroon ng activity sa NCRPO, yung opening ng barangay at mamamayan ni dating DILG Secretary Benhur Abalos. Napakalaki po ng papel natin mga sibilyan. Kailangan tayo ng kapulisan, kailangan din natin ang kapulisan para sa usapin ng kapayapaan ng ating bansa at ating kapaligiran. Magtiwala tayo sa ating kapulisan at hindi malayong mararating natin ang katahimikan ng ating bansa. Kaya mga kababayan, dito na tayo sa ating pinaka-main topic. At salamat sa Malacanang dahil sinusuportahan nila ang ginagawa ng ating kapulisan na para maayos at malinis ang ating hanay. Di po ba? Napakaganda tignan po yan na halimbawa na kung saan pinapakita ng gobyerno ni Pangulong Marcos, walang exempted kahit sino ka. Kahit sino ka. Basta't nagkamali ka, pananagutin ka. Okay? Ngayon, dito na tayo sa ating topic. Senator Bato, ikaw yung inaakusahan tapos ikaw yung magko-conduct ng investigasyon. Nakakatawa, mga kababayan. Di po ba? Nakakatawa na kung magalit na sa akin si Senator Bato, wala akong pakialam. Wala po akong pakialam, boss, kung magalit ka sa akin. Ang point ko po dito, sana, Senator, meron ka sanang tinatawag na delikadesa. Yung tipong delikadesa na, teka, ang pangit naman tignan. Ako yung pinaparatangan, ako yung sinasabihan, at ako yung sinasangkot sa investigasyon, tapos ako pa ang mag-iimbestiga. Ang pangit po nun. Bakit ko po nasabi? Hindi katanggap-tanggap sa isang tao na ikaw yung iniimbestigahan, tapos ikaw din ang mag-iimbestiga. Hindi po malayo na iisipin ng bawat mamamayan. Hindi po malayong maisip namin na ang lalabas sa investigasyon mo ay magiging favor sa'yo. Or magiging favor sa dating administrasyon. Nakilala naman natin na ang dating administrasyon na si Pangulong Duterte ay malapit ka, mahirang bilang PNP chief dahil inaanak ka niya, dahil tao ka niya sarado. Hindi po malayo na sasabihin, lutong Macau ang mangyayari sa iyong gagawin investigation. Kung titignan po natin, balikan po natin yung nangyaring investigation sa Senado under ng iyong komite ng peace and order, yung ginawa mong investigasyon dito kay Jonathan Morales. Ilang buwan na ang nakalipas. May lumabas ba sa iyong report kung anong resolusyon, anong resulta
Di po ba wala? Walang nangyari na bakit? Para pang Denbert, nagalit ka pa sa ilang vlogger. Na, sinasabi mo, wag nyo akong ukusahan, wag nyo akong anuhan, wag nyo akong diktahan. Nagalit ka pa kay Marika. Na kung ano-ano. Ako, boss, naniniwala ako, mabuti kang tao, Senator Bato. Itabi natin yung pagiging mabuti mong tao. Itabi natin yung ikay mabuting opisyal, ikay mabuting... Ang pinag-uusapan dito kasi, boss, ikaw yung isinasangkot. Ikaw yung inaakusahan. Tapos ikaw ang mag-iimbestiga. Ang dating po nito, lutong Macau. Lutong Macau. Yun ang magiging dating sa mga simpleng mamamayan na kagaya ko. Simpleng mamamayan naman ko. Ngayon, pagsasayang ng pera, pagsasayang ng oras, ang gagawin mo. Mayroon na tayong tinatawag na Quadcom. Mga kababayan, total na salita naman si dating Pangulong Duterte. Willing ang dating Pangulo humarap sa Kongreso. Willing lumutang sa Quadcom si dating Pangulong Duterte. Bakit hindi na lang siya doon siya lumutang? Ang mga tao po ay hindi pa. Hindi po bobo. Yung sinasabi ninyong pinagkakaisahan si dating Pangulong Duterte, kahit pinagkakaisahan siya, kahit may mga lumulutang na aligasyon sa kanya, pagdating sa batas, pagdating sa korte, doon nyo ilalabas ang depensa ninyo. Doon nyo papatunayan na kayo ay inosente. Pero habang maaga pa, ngayon magagawa na kayong mga ganyan eksena, hindi po maiiwasan, Senator, na pangtakip itong gagawin nyo. Hindi ko po sinasabi na pagtatakpan nyo ang inyong gagawin investigasyon. Hindi po yan ang pinupunto ko dito. Hindi po yan ang tinutukoy ko rito. Ang point ko po dito, Senator, dahil kayo nga pong iniimbestigahan, hindi po malayo. Ang dami ko po nakausap. Kanina, tumambay ako sa labas. Sabi ko, ano reaction mo sa gagawin ni Bato na siyang isa sa mga suspect sa judicial killing, EGK, patayan or war on drug? Ang sagot niya sa akin ng mga nakausap ko, katarantaduhan ang gagawin ni Bato na pag-iimbestiga. Sabi ko, bakit mo naman nasabi? Siya kang suspect yan, saan pinagbibintangan? Tapos siya mag-iimbestiga. Natural, ilalabas daw yan. In favor sa'yo. Hindi mo ilalabas yung magiging negative. At baka po mamaya, sabi nga ng mga nakakausap ko, baka yung mangyayaring tanungan, ay scripted na lang. Yung magiging tanong kay dating Pangulong Duterte, magiging scripted. Ang tunay na investigasyon na nangyayari sa OJK, mga kababayan, yung ginagawa ng Quadcom, ng House of Representatives. Yun ang makatotohanan, yun ang may kabuluhan, at doon dapat sumagot si dating Pangulong Duterte. Hindi sa gagawin investigasyon ni Senator Bato de la Rosa. Kilala po siya na malapit sa dating Pangulo. Kilala po siya na may utang na loob siya sa dating administrasyon. Hindi po yun may aakila, mga kababayan. Kahit pagbalik-balik pa rin natin ang mundo, hindi po mawawala sa isipan na ang utang na loob ni dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato ay kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang aasahan natin na malinaw na investigasyon sa pangyayaring yan? Kung mismong nag-iimbestiga ay inaakusahan. Kung ang judge nga, alam niyang malapit sa kanyang akusado, alam niyang kaibigan niya ang kanyang hinihiring, bilang sa tinatawag ni delikadesa, bilang tumatawag
na delikadesa sa kanyang sarili at sa kanyang dignidad. Ano ang ginagawa ng mga judge? Ibinabato ang kaso sa ibang kapwa nila, judge, para masabi na hindi sila naglulutong Macau. Senator Bato, mag-e-election po. Muli kang nag-aasam ng pagkakataon na ikaw ay maluklok sa ating bansa. Muli kang naghahangad na muli kang maiboto ng sambayanang Pilipino. Kung meron ka pa pong natitirang delikadesa, kahihiyan sa sarili mo, pinakamainam po, Senator Bato, huwag ikaw ang mag-imbestiga. Kahit sabihin na natin, ang gagawin mong investigasyon ay makatotohanan, hindi po katanggap-tanggap, Senator. Dahil ikaw po ang pinaparatangan dito. Ikaw po ang isinasangkot sa usapin ng AGK. Dahil tao mo ang mga nasangkot dyan. Hindi po maitatanggi na walang mararating ang gagawin mong investigasyon. At hindi rin po mawawala sa isipan namin na ang gagawin mong investigasyon, kung sakali man, ay isang pagtatakip para linisin ang dapat linisin. Yan po ang amin unang iniisip. Kaya po, Senator, huwag nyo na pong i-attempt na ang balak mong pag-iimbestiga. Lalo kang nasisira dyan sa gagawin mong yan. Hayaan mo ang tinatawag ni delikadesa. Delikadesa at kahihiyan. Yun ang isipin nyo po, Senator. Sa pagkakataon na to, huwag nyong hayaan na mawala ang respeto po sa iyo, Senator. Huwag nyo pong hayaan na kayo po ay magamit muli sa pagkakataon na to. Pabayaan nyo ang okay lang, sige, imbisigahan ng Senado, ng komiteng pinamumunuan mo, pwede. Pero sa isang kondisyon, gayahin mo yung dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Francis Tolentino, na nung ginawa ni Senator Francis Tolentino, nag-resign siya bilang Blue Ribbon Committee dahil masasagasaan niya ang dating administrasyon sa isyu ng kanyang hinahawakan komite. Okay lang sana na ang mag-imbestiga, Senado, walang problema dyan. Para sa katotohanan. Pero sa isang kondisyon, hindi dapat ikaw ang committee chairman ng komite na yan. Hindi dapat ikaw ang mamuno sa komiting yan. Kung sakali ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa judicial killing. Hindi ka dapat payagan na lumutang sa komite na yan para magtatanong-tanong at bilang senador. Para yung delikadesa ay mapanatili at mawala ang pagdududa ng bayan. Pero kung ikaw ang mag-iimbestiga at ikaw ang mamumuno sa komite at ikaw ang inaakusahan, Mr. Senator, wala pong maniniwala sa muro-muro na investigasyon na gagawin nyo. Yan ang katotohanan. Ang kesto namin mangyari bilang pangkaraniwang tao sa bansang ito ay yung makatotohanan na investigasyon. Kagaya ng ginagawa ng Quadcom, ginagawa ng mga congressman natin. Yun ang dapat gayahin mo, Mr. Senator. Hindi yung ikaw mag-iimbestiga, ikaw yung inaakusahan, ikaw din ang lulutang, ikaw din ang magtatanong, ikaw din ang magdidesisyon, ikaw din ang maglalabas ng report ng investigation. Ano pong mangyayari po yan? Nakatotohanan ba yan? Sa akin pananaw, hindi. Kahit naman ako ang na lang, ha? Kung ako senador ng bansang ito, tapos ako inaakusahan, sige, magpapatawag ako. At anong gagawin ko? Lilinisin ko pangalan ko. Hindi ko hahayaan na malabas kung ano ang dapat hindi lumabas laban sa akin. Utang ina, senador ako.
Ako ang chairman ng committee na pinamumunan mag-iimbestiga. Napakagano ko. Napakaulol ko. Kung ang labas kong report, kasiraan ko. Di ba? Wala kanta. Sinator na ako eh. Nakapress pa na ako eh. Ako pa ang chairman na mag-iimbestiga. Ito ang gagawin. Habang sinabi na to. Ito. Tawa-tawa. Tawa-tawa. Tawa-tawa ang gagawin ng Senado. Kung si Senator Bato ang mag-chairman ng committee na yan na mag-iimbestiga. I'm sorry. Marami akong kaibigan si Senator Bato. Pero I'm sorry guys. Hindi pinag-uusapan dito na magkakaibigan tayo. Ang pinag-uusapan dito, yung justice ng nais natin. Yung lumabas ang katotohanan. Sangkot ba talaga o hindi? Yun ang gusto natin makuha dito, ang punto rito. Huwag tayong magpakatanga. Huwag tayong magpakaulol. Mas okay sana kung ang ginawa ni Senator Bato nung siya ang PNP chief. Sana inayos niya tungkol sa mga OJK na yan. Di ba? Di ba? Isang katangahan ang gagawin kung siyang mag-iimbestiga. Ako guys, wala akong galit kay Senator Bato. Sabi ko nga sa inyo, no, mga dati, pag humingi ako ng wheelchair, humingi ako ng school supply kay Senator Bato, ang bilis niyang i-granted ang request ko. Ang bilis niyang aprubahan ang request ko. Tatawagan ako ng staff niya, tatawagan ako ng pamangkin ni Senator Bato, ninyo, okay na yung request mo kay boss. Saan ka ipapadala? I-pick upin mo ba? O kami na magpapadala sa iyo dyan sa Baguio? Ganon kabilis sa akin si Senator Bato. Pero hindi po ibig sabihin nun, tatahimik ang bunganga ko. Part din po ako ng sambayan ng Pilipino eh. Pilipino rin ako. Pilipino rin ako na gusto ng makatotohanan na investigasyon. Mga kababayan, hindi mo pinag-uusapan dito na pula sa putika na kinakampihan ngayon. Lahat tayo gusto ng katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Yan ang katotohanan. Pero kung mag-iimbestiga si Senator Bato, sila Senator Bongo, isang malaking kahibangan ang mangyayari. Total, sinasabi naman ni dating Pangulong Duterte, ito po yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, tanong din natin. Sa well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. Ito, may nag-comment. Ito, huwag naman pong husgahan si Bato. Nakatulong siya sa paggawa ng puso dito sa Davao. Alam mo, Ma'am Kimo or Sir Kimo Cheese, hindi po yun ang issue dito. Hindi ko po hinuhusgahan. Hindi ko po inaakusahan si Senator Bato. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po magiging kapanipaniwala ang investigasyon na gagawin ni Senator Bato. Bakit nga? Siya po ang inaakusahan. Siya po isinasangkot sa problemang ito. Tapos siya rin po ang magiging mag-iimbestiga. Siya ang mamumuno ng investigation. Sabi ko nga po kanina, hindi ko po sinasabi na pagtatakpan niya si dating Pangulong Duterte. Hindi niya po sasabihin na scripted. Ang sabi ko, hindi malayo na yan ang iisipin ng taong bayan. Hindi malayo ang iisipin ng mga mamamayan, kababayan natin, na magiging lutong Macau ang gagawin na investigasyon. Yung po ang pinupunto ko rito, hindi ko po inaakusahan si Senator Bato. Malaki po ang utang na loob ko kay Senator Bato. Napakabait niya pong kaibigan. Sa totoo lamang, masarap na kaibigan si Senator Bato. Totoo lang. Napakabuting tao sa akin yan. Pero, isang tabi po natin ang usapin ng mabuting tao. Isang tabi po natin yung sinasabi mo, ma'am or sir, na wag husgahan. Hindi po yun
hinuhusgan si Bato rito. Ang gusto lang po namin, delikadesa. Delikadesa ang pairalin natin dito. Para masabing makatotohanan, huwag siya ang mamuno ng komite na yan. Ipasa niya ang komite sa dapat mga humawak. Kung pwede nga lang dyan ang mangyari, mag-resign ako bilang committee chairman ng peace and order at hayaan ko si Senate President, si Escudero, na kung kanino niya ibibigay ang committee niyan. At bilang sangkot ako sa ganyang akusasyon, ipilitin ko na hindi lumutang sa komite. Ipilitin ko na hindi ako pupunta sa investigation ng komite ng Senado dahil ako ang kasama sa inaakusahan para masabi na makatotohanan, makatwiran, at malinis ang investigasyon. Hindi ko pupuntahan yan para hindi ako mapagbintangan na ino-influensyahan ko. Yun ang punto ko po rito, mga kababayan. Hindi po malayo na mapagsabihan si Senator Bato na ino-influensyahan niya. Hindi ko po sinasabi na ino-influensyahan niya, ha? Ang sabi ko, hindi malayo na yun ang iisipin na mapa-influensyahan ni Bato dahil siya ay isang senador. Ngayon, yung sinasabi ko po rito ay hindi pagpapahamak kay Senator Bato. Hindi po ito laban kay Senator Bato ang sinasabi ko. Ha? Ang sinasabi ko po rito, mga kababayan, ay dapat maging pabor pa kay Bato. Dahil ang sinasabi ko sa kanya, bilang delikadesa, at nang hindi siya malagi sa kahihiyan, at hindi siya maging katawa-tawa, magkusa siyang magbitaw bilang chairman ng komite. Yun ang punto ko po dito, mga tangat, mga gago. Ha? Yun ang ibig kong sabihin, mga putang ina ninyo. Hindi sa pagiging sinasabi niyong anti-Bato. Hindi yun. Ha? Hindi yun. Kaya, yun ang pinaka-the best. Huwag siya ang mamuno. Hindi, karapatan din naman ang sin. Kung may karapatan ang buwan ko mag-imbestigat, magpatawag, may karapatan din naman ang Senado. Pero, delikadesa. Yes, mag-resign siya bilang committee on chairman. At kalakit ng pag-resign niya bilang chairman ng committee, huwag na siyang lumutang doon para masabing makatotohanan. Yun ang dating. Yun ang the best. Diba? Kita niyo, wala pang committee hearing. Pinangunahan na ni Senator Bato yung mga pinagkasabi niya. Ito po yung mga sinabi ni Senator Bato nung isang araw. Pakinggan natin. Posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwama siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Pinakausap niyo na siya? Hindi pa talaga, pero I don't think na hindi siya attend kung ako ang mag-imbita. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senator Bongo, laban sa akin o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing. Kung lang talagang gamit yung committee ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin ng tao na self-serving yung ginagawa ko. May delikadesa rin tayo nahiya rin tayo. Pero kung kinakailangan na talaga na i-maintain yung checks and balances, then we have to do it. I am not connected in any way. Siguro, in my official capacity as the chief PNP, pero hindi ko ma-monitor lahat ng kapulisan ko 24/7 kung anong ginagawa nila lahat. Pero yun lang siguro, kung mag-responsibility as the chief PNP. Pero kung sabihin mo na may direct hand ako kung anong plano, anong ginagawa o anong nangyari, I don't think so na meron silang maliliklakot. Narinig niyo po yung sinabi ni Senator Bato? May delikadesa naman daw siya sa kanyang sarili. Kung meron ka pong delikadesa, Senator Bato,
ipakita nyo po yun. Ipakita mo. Tama ang sinabi mo. Ayaw mo mapaghinalaan na pagtatakpan mo ang magiging investigasyon na resultang gagawin dyan sa Senado. Alam mo naman pala eh. Alam mo naman pala ang magiging reaksyon ng mga mamamayang Pilipino. Alam niyo mga kababayan, magpasalamat tayo. Bakit? Nagkaroon tayo ng mga social media na hindi na natin kailangan bumili ng dyaryo, radyo, manood pa sa news. Sa social media lang, marami tayong malalaman eh. Yun, ito na, si Daddy. Hi, DJ Music TV from US. Kamusta ka dyan? Good morning. Yeah. Kamusta ka na? Good morning. Ay mo okay, nakita kita. Yeah, kita na kita. Clear naman yung camera mo. Ikaw, bilang nasa US, ikaw naman eh, vlogger ka din. Anong reaction mo? Magiging makatotohanan ba yung gagawin ni Senator Bato na investigation para sa'yo? Hindi, Diyos ko. First of all, good morning sa lahat, no? Ito nga nagpa-interview sa media, ang sinabi niya, gagawa kami mag-imbestiga kami dyan sa war on drugs ni dating Pangulo Duterte para ma-counter namin yung investigasyon na ginagawa ng Quad Committee. So, kaya lang naghihiring ang Senado, hindi para i-counter mo yung investigasyon ng lower house o ng Quad Committee. Naghihiring ka sa Senado para gumawa ka ng batas in aid of legislation, hindi in aid of self-preservation. Yun ang gustong gawin ni Bato de la Rosa. So, paano magiging patas yun? At isipin mo, gigisahin mo ba ang sarili mo? Kasama mo si Bongo, kasama mo si Bato ang chairman ng Dangerous Drug Board. Gigisahin mo ba ang sarili mo sa gagawin mong investigasyon ng war on drugs? Gigisahin mo ba ang dati mong boss? Siyempre hindi. Oo, hindi. Diba? Oo. So, kalokohan yan, Kuya Ninyo. Diyos ko, yung ginagawa. Yeah. Ang problema kasi dito sa mga to, ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino. Marami nang nagising. Diba? Marami nang nagising. Alam na yung anong kalokohan na ginawa nila. So, yung mga maniniwala na lang dyan talaga, yung mga hindi nag-iisip. Pasensya na, yung mga hindi nag-iisip. Hindi pwede maging patas ang taong iniimbestigahan. At siya mismo gagawa ng paraan para imbestigahan niya yung sarili niya. Hindi, never mangyayari yan. Natatawa na lang ako. Wala na lang ako. Alala? Ganyan tatawa na lang. Diba? Tatawanan nyo. Kaibigan, maraming salamat sa pagkakas para yung iba makaakyat din. Thank you. Thank you. Yun. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa inyong suporta. At lagi po natin tandaan, huwag po tayong magalit sa PNP. Kakampi po ng bawat Pilipino ang ating kapulisan. Handang magserbisyo, handang maglingkod ang ating kapulisan at higit sa lahat, handa pong magbuwis buhay ang ating mga pulis para sa kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Again, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Yo, what's up mga tropa peeps? So napanood nyo naman po doon sa umpisa ng ating video na sinabi ko nga na sana'y mag-inhibit etong si Bato de la Rosa dyan po sa gaganaping hearing para daw po sa EJK. Dapat lang talaga dahil siya po ay sangkot at inaakusahan dyan po sa EJK. Ano yun? Iimbestigahan mo yung sarili mo. Ikaw ang resource person. Ikaw din ang magbibigay ng conclusion. Ikaw din ang gagawa ng resolusyon at ikaw din ang gagawa ng batas. In aid of legislation yan. Ikaw din ang gagawa ng batas na na kapag merong ganyang EJK, dapat hindi maparusahan ang mga nagpatupad nito. Diba? Masyadong bias po ang magaganap na EJK hearing na yan. Kaya nga, sana kahit kaya Chis Escudero, hindi na yan makalusot. Kasi kitang-kita naman po natin na mag-grandstanding lang talaga si Bato de la Rosa at lalagyan ng whitewash para po mapagtakpan ng kanilang mga kabuktutan na ginawa noong panahon ng EJK. Diba? Siya ang arkitekto ng EJK. Hindi pala, arkitekto ng kontra-droga sa Davao City. Siya ang arkitekto niyan. At sabi nga ni Royina Garma,
ay pinatawag siya nitong si Digong para po i-apply ito sa buong Pilipinas. Pati yung reward system. PNP chief hanggang naging senador. Di ba? Ano po kumbaga ito conflict of interest talaga to. Ito nga gagawin na ito ni Digong. Maliwanag na maliwanag dito, lilinisin niya ang pangalan ni Digong dahil si Digong hindi umaten ng Quadcom. Ngayon, sabi, komportable daw si Digong umaten ng Senado. Abay, syempre ba naman nandyan si Robing Padillang Pulpol, si Bongo, si Bato, si Aimee, si Lito Lapid. Baka mamaya si Lito Lapid, maka Duterte. Diba? Kitang-kita naman natin ang pagiging bias ni Bato de la Rosa sa hearing. Diyan po sa Kibulok issue. Kung nakinig si General Torre kaya Bato de la Rosa, kung nagpasindak si General Torre kaya dating PNP chief, nasan ngayon si Kibulok? Baka nakalabas na ito ng bansa. Baka naka-eskapo na to. At hindi nahuli, hindi napasuko. Diba? Kitang-kita na po natin in the past etong mga ginagawa ni Digong at nitong si Bato at nitong si Kibulok at nitong si Bongo at si Pulpol Robin na pagtatanggol sa kanilang mga ginagawa, paglilinis sa kanilang mga kasalanan at talaga naman pong pinapamukha nila sa mga Pilipino na sila ang bayani at wala po silang ginagawang masama. Doon pa lang sa pagbabaon sa atin sa utang. 7 trilyon ang dinagdag na utang ni Digong sa mga kaalyado nating bansa at sa World Bank. Doon pa lang 7 trilyon. Kahit yung anak natin, ng anak natin, ng anak na, ng anak, ng anak, ng apo, pag pinanganak may utang na. Ganun po mangyayari. Baon na baon tayo sa utang. Tapos ngayon, gusto pa nila imbestigahan ng EJK na sila rin naman ang nagpasimuno. Sila ang nagpasimuno ng reward system. Sila ang nagpatupad ng talaga namang napakagrabe na laban na ito na hindi binigyan ng pagkakataon ang mga nalulong sa droga na maging maayos ang kanilang mga buhay, mabago ang kanilang mga estado sa buhay. Katulad dito kay Kerwin Espinosa, sabi ni Bato, ang pinapaniwalaan na ngayon ay ang mga drug lords. Bakit? Nung ikaw ang PNP chief, sino pinaniwalaan mo? Si Kerwin Espinosa. Bakit nakulong si Laila de Lima? Dahil pinaniwalaan ng DOJ. Pinaniwalaan ng mga kapulisan na si Laila de Lima ay siyang sangkot sa bilibid drug trade. Sino may sabi niyan? Si Kerwin Espinosa. Pinaniwalaan ng korte si Kerwin Espinosa, pinakulong si Laila de Lima at ang iba pang mga sangkot sa illegal na droga. Sino pinaniwalaan nun? Ang sinasabi mong drug lord na si Kerwin Espinosa. Double standard ka pala, pabali-balentong ka. Senador Bato. Noon, paniwalang-paniwala ka kay Kerwin kasi utos mo daw. Tapos ngayon, sinasabi mo, wag paniwalaan yung drug lord. Samantalang noon, reliable resource person, si Kerwin Espinosa. Dahil kinakalaban niya ang kumakalaban kay Digong na siyang amo mo. Bias ka ba to? Yan ang katotohanan yan. Kaya mag-inhibit ka. Ibigay mo sa ibang senador yan, yung trabaho na yan dahil hindi ka dapat magpasimuno dyan. Ang dapat nga, ikaw ang resource person dyan ipatawag ka at ikaw ay pa-contempt dahil ikay tsak magsisinungaling at sasabihin mo na walang kasalanan si Digong, walang kasalanan si Bongo, walang kasalanan si Moking, walang kasalanan si Royina Garma at gawa-gawa lamang yan ni Royina Garma at ni Espinido at ni Kerwin Espinosa ang lahat ng ibinabato sa inyo. Yan ang aking inaasahan dyan sa Senate hearing na yan. Kaya, nako, Senator Bato, kung gusto mong manalo sa darating na eleksyon, ikanta mo na si Digong. Sabihin mo na, ilaglag mo na yung boss mo. So, ilabang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Mama, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God per, salamat po sa ating Kuya Ninyo Barsaga.
sa napakagandang vlog niya na ito. Ingat po. Bye-bye!